Mga ka-updates, mga idol at mga kapatid ko, bakit iba ang pagtanggap ng mga tao kay VP Sara at kay BBM? Yung isa, pinalakpakan, pero yung isa, binabatikos sinasalubong ng protesta, lalo na noong pumunta siya sa Canada. Ano ba talaga ang nangyayari? Panoorin hanggang dulo. Unahin natin si VP Sara. Mataas pa rin ang rating. Consistent siya sa OVP projects at lahat ng mga nasalanta ng bagyo like Lindol ay pumupunta talaga siya. Kung tinatanong siya ng mga media or sa mga nag-i-interview sa kanya, ay diretso kung sumagot. Nakikita ng mga tao na nagtatrabaho talaga siya. Tahimik pero may galaw. Ngayon, kay BBM, marami daw din umanong nagawa. Infra, ekonomiya, foreign relations. Pero bakit mayroon pa ding bumabatikos kay BBM? Dahil siguro sa expectation versus reality, mga ka-updates, mga idol, mga kababayan at mga kapatid ko. Tatlo lang po ang rason. Bakit ba? Una, legacy at pangalan. VP Sara Duterte's name. Sanay ang mga tao sa matapang. PBBM Marcos name. O diba? Hati pa rin ang tao. May support at may galit pa. Number 2. Social media war. VP Sara, solid base. Depensa agad. Opinion ko lang to, mga ka-updates, mga kababayan at mga idol ko ha. Pareho silang may bigat sa bansa. Hindi madali ang mamuno sa isang bansa. Mahal ang bilihin, magulo sa mundo, may politika pa. At ang tanong, unity ba o away? Kung puro batuhan, sino ang kawawa? Tayo ding mga Pilipino, di ba? Mag-criticize tayo pero hindi constructive. Hindi po dapat mag-aaway. So, ito po ang opinion ko, mga ka-updates, mga kababayan, mga idol at mga kapatid ko. Lalo na po sa ginagawang impeachment trial ngayon kay VP Sara. Iba kasi po ang nangyayari, di ba? Sabi po ni PBBM noong inihain na po ang impeachment laban kay VP Sara noong December 2024, ay sabi niya ay ayaw niya sa impeachment, di ba? Pero bakit natuloy pa rin? Ano sa palagay ninyo, mga idol, mga kababayan ko? Bakit kinakailangang ituloy pa rin ang impeachment? Hindi natin pa dapat panagutin si VP Sara sa mga pinaparatang sa kanya tungkol sa 125 million na confidential fund. Ang atin lang po dito ay pantay-pantay lang sana, di ba? Mayroon banding inihain na impeachment laban kay PBBM. So dapat isave din nila yun. Hindi lang pulos na lang kang VP Sara na impeachment ang kanilang hinaharap ngayon. At isa pa, marami pa po tayong dapat iresolba sa ating bansa, katulad ng flood control projects anomalies, di ba? 95 days di umano ang impeachment trial ni VP Sara. At sa isang linggo, Monday to Wednesday lang po ang pagdinig sa impeachment trial. So dapat sa Huwebes at sa Biyernes ay gagamitin din nila yun para sa pagdinig sa flood control projects anomalies sa Senate Blue Ribbon Committee na pinanguluhan ni Senator Erwin Tulfo ngayon. Kaya nila yan dahil 3 araw lang po silang nagdinig sa impeachment ni VP Sara. So dapat yung mga nalalabing araw ay gagamitin po nila sa pagdinig sa pinakamalaking nakawan di umano sa flood control projects anomalies. At halatang halata naman, opinion ko lang po ito ha, na naipakulong na po ang karamihan sa mga senador na kayo po, mga kababayan, mga ka-updates at mga idol ko. Ano po ang opinion ninyo? Comment kayo. Sara, gusto ang style ni VP Sara. BBM, gusto ang style ni PBBM. Boss, dapat magtulungan. Walang bastusan ha. Magrespetuhan lang po tayo, mga ka-updates.
Ano sa palagay ninyo mga ka-updates? Comment po kayo, dapat bang ipagpatuloy ang investigasyon sa flood control projects anomalies na pinanguluhan po ngayon ni Senator Erwin Tulfo? Abangan po ang ating long form video sa Sabado po ang patungkol kay sa flood control projects anomalies. At huwag kalimutan, abangan po sa Sabado ang ating video patungkol po sa flood control projects anomalies na ngayon pinanguluhan na po ni Chairman Senate Blue Ribbon Committee, Senator Erwin Tulfo. So yan po ang ating Philippine Updates. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.